Na-transmigrate ako. Mamamatay na ako. Bata pa ako at hindi ko pa gustong mamatay. Sa tunog na iyon, may isa na namang malas na mapapahama. Kararating ko lang dito. Mamamatay na ba agad ako? Na-activate ang Gyushen Tulu. Gantimpala, isang banal na general. Maaari mong ipatawag ang banal na general upang lumaban para sa iyo. Ipatawag ang banal na general. Halika, tingnan natin. Ito ba ang napatay ko? Nakuha na ang pulang tigre. Halimaw ng ikatlong ranggo. Mahilig sumipsip ng dugo at enerhiya ng buhay. Ginamit ang isang banal na general sa pagkakataong ito. Pumatay muli ng halimaw upang makakuha ng gantimpala. Napatay mo ang maliit na pusang iyon. Ang lakas mo pala. Nagkakamali ka, binibini. Kung wala nang iba, aalis na ako. Huwag kang umalis. Ano nang ginagawa mo? Wala naman tayong atraso sa isa't isa. May ipapagawa ako sa iyo. At pakakawalan kita. Ginamit ko na ang banal na general. Nasa mga kamay niya ang buhay ko ngayon. Pumayag na muna ako. Pakawalan mo muna ako. Papayag ako. Tutulungan kitang makapasok sa Sujingsi. At iligtas mo ang isang tao para sa akin sa Daoyu. Daan-daang halimaw ang nakakulong sa Daoyu. Sa kakayahan mong yan, mapapasa iyo ang lahat ng kanilang mga panloob na eliksir. Pang-isahang gamit lang ang kakayahan kong ito. Sabi sa Gyushen Tulu, may gantimpala kapag pumatay ng halimaw. Tingnan na lang natin kung ano ang mangyayari. Sige, napagkasunduan na natin yan. Babantayan kita, ha? Magpalit ka ng kasuotan. Para makapasok ka sa Sujingsi. Ako si Xuli. Ito ang aking marka. Alam ko ang bawat galaw mo. Pagkalipas ng 3 buwan, hihintayin ko ang balita mo rito. Hindi mo pa sinasabi sa akin kung nasaan ang Sujingsi. Nawala na agad siya. Kakatakas ko lang sa bingit ng kamatayan. Heto't may misyon na naman akong magligtas ng bilanggo. Hayaan na nga. Ang mahalaga ay mabuhay muna ako. Sujingsi. Hindi man lang sinabi ang daan. Nawala na agad siya. Ang target ay minarkahan sa kondado ng Shanin. 30 li mula rito. 30 li. Lalakarin ko yon. Hindi ba pwedeng bigyan ako ng kotse ng cheat system na ito? Kahit bisikleta man lang pwede na. Naglakad talaga ako ng 30 li. Gutom na ako. May magandang binibini na nagbibigay ng lugaw. Tamang-tama para mapunan ang tiyan ko. Pumila po kayo ng maayos, huwag magtulakan. Lahat kayo ay makakakuha. Halimaw ng ikalimang ranggo, Lianggi. Mahilig kumain ng enerhiya ng buhay ng mga tao. Mahusay magbalat kayo gamit ang balat ng tao. Madalas gumamit ng mabuting gawa upang akitin at patayin ang mga lumikas na mamamayan. Masyadong makatotohanan ang pagbabalat kayo niya. Sino ang mga nandoon? Bakit napakaingay? Kasalukuyang nagtatrabaho ang Sujingsi. Manatili kayo sa inyong kinatatayuan. Ang sinumang gumalaw ay pupugutan ng ulo. Mga tagahuli ng halimaw mula sa Sujingsi. Siguradong kaya nilang hulihin ang halimaw na iyon. Huwag kang tumakas, halimaw. Walang hiyang Lianggi. Napakadulas niya. Kapitan. Humalo ang halimaw na ito sa mga lumikas. May taglay siyang salot. Kapag nakatakas siya, masasalanta ang buong bayan. Lahat ng mga lumikas na nakasalamuha ang halimaw ay dapat linisin gamit ang usok ng kamatayan. Walang ititira kahit isa. Ngunit libo-libong tao ito. May kasamahan pa tayo roon. Kapag kumalat ang salot ng halimaw, 10,000 tao ang mamamatay. Kilos!
dahil lang sa isang halimaw, ay idadamay ninyo ang buong bayan ng mga lumikas. Hindi maaari. Huminto kayo. Ang lakas ng loob mo. Nakikita ko ang enerhiya ng halimaw. Nagtatago siya sa bunto ng mga bangkay. Ang bangkay na walang ulo na iyon, siya iyon. Sino ka? Paano mo ako nakikita? Sino ka? Paano mo ako nakikita? Bakit hindi ko pa nakikita ang tulad mo sa Sujingsi? Kung isa ka sa amin, patayin mo siya. Magaling, may kakayahan ka. Ano ang pangalan mo? Jiang Zhu. Sino ka man noon? Simula sa araw na ito. Susunod ka sa akin. Sumama ka sa aking mansyon. Isa talaga itong mundong kumakain ng tao. Gusto ko lang sanang pumasok para hanapin ang Daoyu. Pero parang pumasok pala ako sa lungga ng leon. Kapitan. Ito ang bago mong silid. Yi Liu-san. Narito. Ipaliwanag mo sa kanya ang mga patakaran ng tagahawak ng talim. Isang tableta ng pildoras na panlaban sa masamang enerhiya araw-araw. Upang pigilan ang masamang enerhiya ng talim ng pagpaslang ng halimaw. Kapaperas hindi mo ininom 3 araw ka lang tatagal. Maraming salamat. Maaari ko bang itanong kung ano talaga ang ginagawa ng isang tagahawak ng talim? Ano pa nga ba, maging pambala sa kanyon para pumatay ng mga halimaw? Ang mga karaniwang tao na walang kultibasyon, kapag humawak ng talim ng pagpaslang ng halimaw ng matagal, ay papasukin ng masamang enerhiya ang kanilang katawan. Kapag namatay, kakalagkarin sila sa likod ng bundok para ipakain sa mga halimaw. Walang kaibahan sa mga hayop. Nakikita mo ba? Ang mga higaang ito. Umalis sila kahapon at hindi na nakabalik. Panangga na tao lang pala, ganoon ba? Mabuti na lang at may alas pa ako. Isang daang taon ng kapangyarihan. Napakasarap sa pakiramdam. Naku, may tao. Kapitan Shai. Nakaayos na ang bagong dating na si Jiang Zhu. Bukas ang una niyang misyon. Pumunta ka sa Tixingsi para tumulong. Imbestigahan ang kaso ng pagkawala sa teatro ni Wang Yuanwei. Naiintindihan ko. Sabihan mo siyang mag-ulat ng direkta sa Tixingsi bukas ng umaga. CJ. Narito na ang unang misyon. May halimaw sa inabandonang mansyon sa kanluran ng lungsod. 3 disipulo na pumasok para mag-imbestiga ang namatay. Ito ay isang ika-4 na antas ng ink spider. Ang sapot na ibinubuga nito ay may nakalalasong asido. Hindi ito kakayanin ng karaniwang talim ng pagpaslang ng halimaw. Magdala ka ng isang pangkat para asikasuhin ito. Kapag natapos mo ito, magiging opisyal ka ng tagapagtanggol. Salamat po, Kapitan. Ang asido ng ink spider ay agad na magpapabulok sa balat kapag nadikit. Maraming pangkat na ang nasawi roon. Mag-ingat ka. Kung hindi talaga kaya, umurong ka na. Huwag mong pilitin. Huwag kang mag-alala. Mahalaga sa akin ang aking buhay. May pagkain na naman na dumarating. Na-unlock ang halimaw na ink spider. Maaaring ipatawag ang banal na general na si Gusong upang lumaban. Si Gusong ay isang mandirigmang pangmalapitan. Hindi niya kakayanin ang lasong ito. Subukan natin ito. Puksain ang ink spider. Ginawaran ng isang perlas na pang-iwas sa lason. Nakakapagpagaling ng lahat ng uri ng lason. Umatras na. Bumalik upang magulat.
Patrol Guard Jiang, narito po ang inyong tirahan. Nalutas na ang kaso ng Ink Spider. Itinalaga si Jiang Zhu bilang patrol guard. Ginawaran ng sariling maliit na bakuran. Ang kaso sa pasugalan ng Tixingsi. Pumunta ka roon at tumulong. Maliwanag. Ay, pasensya na. Nagmamadali kasi akong mag-imbestiga kaya hindi ko napansin ang dinaraanan ko. Kapatid, ikaw siguro ang ipinadala ng Su Jingxi, tama ba? Sa wakas, dumating ka rin. Ako si Yan Xiao. Isang constable ng Tixingsi. Tara. Pag-usapan natin ang kaso habang naglalakad. Dahan-dahan lang. Anong kaso ba ito? Ang pasugalan ni Master Wang sa kanluran ng lungsod. Nitong nakaraang kalahating buwan, maraming sugarol ang pumasok doon at bigla na lang nawala. Siguradong may halimaw na nambibiktima roon. Nakikita mo ba yon? Ang matabang matanda sa likod ng counter, siya si Master Wang. Wala sa kanya ang halimaw. Nasa ilalim ng lupa. Huwag muna tayong kumilos. Babalik tayo mamayang gabi. Ang galing mo naman, kapatid. May ibubuga ka talaga. Sige, susundin kita. Actually. Huwag kang lalapit doon. Iyan nga, yon. Halika rito. Halika at magsugal tayo. Kapag nanalo ka, mayayaman ka. Kagalang-galang na gambling coast. Ginawa ko naman ang lahat ng iniutos mo. Dinala ko na ang mga tao sa iyo. Parang awa mo na, palayain mo ang pamilya ko. Hindi pa sapat. Kulang pa rin. Iwan mo rin ang dalawang ito. Mag-ingat ka, Jiang Zhu. Napakakaiba at mapanganib ng halimaw na ito. Hindi tinatabla ng pisikal na atake. Na-unlock ang halimaw na gambling coast. Magpatawag ng banal na general upang lagyan ng mahika ang sandata para lumaban. Tebasin. Ano yung kanina? Nagpakita ang mga Diyos. Nalipol ang gambling coast. Ginawaran ng paraan ng paggawa ng Yin Thunder Talisman. Tara na, sarado na ang kaso. Narito na ang mga saksi at ebidensya. Ibalik natin sa Tixingsi para iulat ang pagtatapos ng misyon. Napakahusay mo talaga. Pwede mo ba akong turuan? Pwede ba kitang maging guro? Nagsisimula pa lang tayo. Lalo pang humusay ang kakayahan mo. Kaya mong butasin ang bato kahit malayo ka. Anong klaseng pamamaraan ito? Maliit na diskarte lang ito. Wala ka ba sa tungkulin sa Tixingsi? Araw-araw ka na lang pumupunta rito sa akin. Hindi ka ba natatakot na pagalitan ng iyong pinuno? Halos tapos na naman ang lahat ng kaso. Gusto ko lang matuto ng ilang galaw mula sa iyo. Bata pa lang ako, pangarap ko ng maging bayaning pumapatay ng mga halimaw. Gusto ko ring maging kasing husay mo balang araw. Ang pagpatay ng halimaw ay hindi para magpasikat bilang bayani. Kung seryoso ka talaga, patatagin mo muna ang iyong pundasyon. At tiyak na tuturuan kita. Sige, susundin ko ang payo mo. Patatagin muna ang pundasyon. May opisyal na pakay sa iyo. Hindi ko na kayo abalahin. Pinapapunta po kayo ni General Lee sa kubo sa likod ng bundok. Lixwans. Ang pinakamataas na pinuno ng Su Jingxi. Ano kayang kailangan niya sa akin? Pagbati po, General Lee. Naparito ka na. Maupo ka. Ikaw si Jiang Zhu. Gaano ka nakatagal dito sa Su Jingxi? Halos 1 buwan na po, General. 1 buwan. Mula sa isang ordinaryong tagahawak ng talim patungo sa pagiging tanod. Pumaslang ng multong Wang, pumatay ng multong sugarol, at naglinis ng gagambang tinta. 7 halimaw ang sunod-sunod mong pinatay. Hindi biro ang iyong kakayahan. Sa kagubatan ng bayan ng Shanin, may ibinaon kang isang parisukat at nagliliwanag na maliit na bagay. Ano iyon? Ang lalim na nga ng pagkabaon ko roon, nahanap pa rin niya. General, iyon po ay isang mahiwagang kagamitan na ipinamana ng aking guro. Isang kagamitan sa pagpapadala ng tinig. Ginagamit po ito upang makipag-ugnayan sa aking sekta. Kakaiba nga ang mahiwagang kagamitang iyan para sa pagpapadala ng tinig. Bawiin mo na ito at itagong mabuti. Huwag kang kabahan. Wala akong pakialam kung gaano karaming lihim ang tinatago mo. At hindi ko rin itatanong kung saan mo natutunan ang mga kakayahang ito. Hanggat hindi mo pinapahamak ang mga mamamayan. At hindi naghihimagsik laban sa dakilang yu. Hindi ko naungkatin ang iyong nakaraan.
Ito ang isa sa 3 dakilang banal na sining ng Sujingsi. Kunin mo ito at pag-aralan. General, ang banal na sining na ito ng Sujingsi. May potensyal ka, huwag mong sayangin ang iyong talento. Hindi mapayapa ang Nanzhao kamakailan, kaya magsanay kang mabuti. Kakailanganin ko ang tulong mo sa hinaharap. Lixuans. Antas ng Xiantian. Gaano kaya karami ang nalalaman niya? At ano ang kanyang layunin? Muntik ko nang malimutan ang telepono ko. Walang signal at walang wifi. Itatabi ko na lang ito bilang patunay na isa akong transmigrator. Ang sining na ito ay kumukuha lamang ng enerhiyang Jingjin Guyang mula sa kanluran patungo sa katawan. Pulos tigas lamang at walang lambot. At, kapag umabot sa ika-5 antas, tiyak na mawawala ng balanse ang yin at yang. Magdudulot ito ng ganti mula sa enerhiyang Jingjin na sisira sa katawan. Kaya pala tinawag itong banal na sining ng Sujingsi. Dahil wala palang nabubuhay kapag sinasanay ito. Likas na di nakikitang enerhiyang pamuksa ng halimaw. Maaaring gamitin ang gintong kutsilyong dahon ng willow upang malunasan ang ganti ng enerhiya. Gintong kutsilyong dahon ng willow. Kapag pinagsama ang dalawa, malulunasan ang ganti ng enerhiya. Ang nakamamatay na banal na sining na ito ay bubuhayin ko. Ang gintong kutsilyong dahon ng willow ay kumukuha ng enerhiyang Jeng at Xin para sa sabay na pagsasanay. Ang Jengjin ay matigas. Ang Xinjin naman ay malambot. Pupunan nito ang kakulangan ng banal na sining ng Sujingsi. Gagamitin ko ang aking daliri bilang kutsilyo upang mabigla ang kalaban. Subukan natin. Nagtagumpay ako. Mula ngayon ang sining na ito ay tatawaging di nakikitang espada ng 6 na landas. Isang dakilang halimaw ng ika-4 na antas. May masamang mangyayari sa Wu County. Tanod Jiang. May nangyaring masama sa dam ng Wu County. Inutusan po ako ni General Li na hilingin ang inyong agarang pagtulong doon. General, siya ang Diyosa ng Bundok Qi. Ang kanyang anak ay pumatay ng 17 tao sa bayan ng Xianin. Pinatay namin siya alinsunod sa batas. Narito siya ngayon upang maghiganti. Ang halimaw na ito ay nasa mababang antas ng ika-4 na ranggo. Kaya niyang kontrolin ang tubig ng Yunmengs. Napakalakas ng kanyang kapangyarihan. Ibalik mo ang buhay ng anak ko. Lahat maghanda sa pakikipaglaban. Ipagbigay alam sa mga mamamayan sa loob ng lungsod na lumikas agad patungo sa mataas na lugar. Jiang Zhu, magsama ka ng isang pangkat upang protektahan ang paglikas ng mga mamamayan. Mananatili ako rito upang lumaban. Hindi ito isang labanan na maaari mong pakialaman. Mas mahalaga ang pagprotekta sa mga mamamayan kaysa sa pananatili rito. Pinaslang ng iyong anak ang 17 inosenteng buhay. Ayon sa batas, dapat siyang pugutan ng ulo. Kung mangangahas kang bahain ang Gujun, tiyak na aakyat ako mismo sa bundok Yuhuang. Upang harapin at hinga ng paliwanag ang iyong gurong si Shangi. Hinga ng paliwanag. Patay na ang aking anak. Gusto kong ang buong Gujun ang sumama sa kanyang libingan. Dito na ba talaga ako mamamatay ngayong araw? Hindi. Mayroon pa akong Gyushen Tulu. Ang Taihuyan Luo, isang sinaunang natatanging kayamanan para sa depensa. Maaari itong maglabas ng 5 kulay na hamog upang protektahan ang buong kalangitan at kalupaan na ito. Ngunit ang pagpapagana nito ay ubos sa lahat ng aking kapangyarihan. Kung malalantad man ang aking alas, hayaan na. Hindi ko naman maaaring hayaang malunod ang buong lungsod. Taihuyan Luo. Ikaw ang disipulo ni Xuanjizi. Xuli. Anong ginagawa mo rito? Ek. Huwag na kayong lumaban. Kakampi natin siya. Kung ganoon, siya pala ay pansamantala kong paurungin ang baha ngayong araw. Ngunit ang paghihiganti para sa aking anak. Hindi ko ito palalampasin ng ganoon na lamang. Ang galing mo naman, dakilang immortal. Itinatago mo pa pala ang isang kayamanan tulad ng Taihuyan Luo. Akala ko noong una ay niloloko mo lang ako. Huwag mo na akong biruin. Pawiin mo na agad ang hamog na ito. Upang protektahan ang Gujun.
Nailabas na ng dakilang immortal ang lahat ng kanyang alas. Ako na ang kakausap sa aking ate. Nang sumapit ang gabi, sa bakuran, may sasabihin ako sa iyo. Aalis ka na naman nang hindi nagpapaliwanag ng malinaw. Balang araw ay aagawin ko rin ang iyong puting usa. Hayaan na nga. Matinding na pinsala ang Gujun. Asikasuhin mo na ang mga naiwang pinsala. Kamahalan. Ang unang hakbang ay nagtagumpay na. Ang dating maningning na emperador ng sangkatauhan ay nabaliw ng 300 taon. Hindi ko alam kung nasaan ang pag-asa ng ating lahi. Tai Wuyanlo. Jiang Ziu. Sa wakas ay kumilos ka na rin. Dakilang immortal. Ipinagdala kita ng makakain sa gabi. Para na rin sa aking ate. Salamat sa pagtitimpi mo ngayong araw. Ikinalulungkot ko ang nangyari sa iyong ate. Ngunit ang kanyang anak ay kumitil ng 17 buhay. Pinarusahan siya ng sujing si ayon sa batas. At hindi iyon mali. Alam ko. Alam din naman iyon ng aking ate sa kanyang puso. Hindi lang talaga niya matanggap sa ngayon. Ngunit sa totoo lang, maraming salamat talaga sa iyo ngayong araw. Naparito ako upang sabihin sa iyo ang tungkol sa Daoyu. Ang Daoyu ay nasa ilalim ng lupa ng Sujingsi, na may kabuuang 18 palapag. Ang lahat na nakakulong doon ay mga malulupit at mapanganib na dambuhalang demonyo. Ang taong nais kong iligtas mo ay nasa pinakailalim sa 18 palapag. Ito ang plague ng pagdaan na makakapag-iwas sa iyo sa mga mapanirang pormasyon ng hamog sa unang 17 palapag. Sino ba siya? Bakit siya nakakulong doon? Napakapangyarihan ng iyong gurong si Shangi. Bakit hindi siya ang mismong magligtas sa kanya? Malalaman mo rin ang kanyang pagkakakilanlan kapag nakita mo na siya. Ang aking guro ay isang sinaunang Diyos ng lupa na nakagapo sa mga batas ng langit. Ang pagpasok sa kulungan ng halimaw ng mga tao ay magdudulot ng ganti ng langit. Ang Daoyu ay isang pormasyon na personal na itinayo ng emperador ng mga tao. Habang papalalim ang mga halimaw, lalong humihina ang kanilang kapangyarihan. Kapag nailigtas mo na siya, tumakbo ka agad palabas ng lungsod. Mag-ingat ka kay Commander Xuking ng Daoyu. At lalo ka nang mag-ingat kay Lixuans. Hindi ganoon kasimple si Lixuans tulad ng iniisip mo. Alam niya ang lahat. Jiang Ziu. Kailangan mong lumabas ng buhay. Inaantay ko pa na magsilbi ka sa akin pagkatapos mong iligtas siya. Lixuans. Saang panig ba talaga siya? Tandaan ninyong lahat. Bawal tumingin-tingin kung saan-saan pagpasok sa loob. Bawal magsalita ng kung ano-ano. Puksain ang mga halimaw ayon sa listahan. Paglabas ninyo, bawat isa ay makakatanggap ng 1 pildoras ng Jayesha bilang gantimpala. Kayong mga walang awa. Darating din ang araw na makakatanggap kayo ng ganti. Manatili kayong lahat dito para puksain ang mga halimaw. Bawal bumaba. Ang 18 palapag ay isang ipinagbabawal na lugar. Mamatay ang sinumang mga has na pumasok. Si Commander Xu mismo ang nagbabantay sa selyo. Patayin ang sinumang mga ngahas na pumasok. Masusunod po. Nawalan na sila ng pag-iingat. Diretso na tayo. Ito na siguro ang 18 palapag ng Daoyu. Napakalamig naman. Chu Huibi. Pinadala ako ni Xueli para iligtas ka. Anak ng isang lumang kaibigan, ang hari ng Yuzen. Kaluluwa ng isang lumang kaibigan, ang Panginoon ng Iubin. Ang Panginoon ng mundong ilalim. Anong ibig mong sabihin? Sa wakas, dumating ka rin. 300 taon na kitang hinihintay. 300 taon. 28 pa lang ang edad ko, ah. May kakaibang galaw sa selyo. May pumasok sa ipinagbabawal na lugar sa 18 palapag. Hulihin niyo siya bilis. Sirain muna natin ang mga kadenang ito. Anong nangyayari? Hindi katawan kundi kaluluwa ang ikinukulong ng kadenang ito. Anong nangyayari sa iyo? 300 taon ng masamang enerhiya ang nagpahirap sa aking kaluluwa. Kapag naputol ang kadena, selyado ng masamang enerhiya ang aking kaluluwa. Hindi ko na kayang magtagal pa. Tanging ang kapangyarihan ng mundong ilalim ang makakapagtanggal nito. Nangahas kang mag-alsa at magpalaya ng bilanggo. Pumunta ka sa Jiuyu. Sa bundok Lufeng. Pagkalipas ng 10,000 taon, magkikita tayo sa Jiuyu.
Kailangan na nating lumaban palabas. Jiang Ziu. Pumasok ka ng walang pahintulot sa ipinagbabawal na lugar ng Daoyu. At itinakas mo ang isang mapanganib na bilanggo. Kamatayan ang parusa sa iyo at madadamay ang buong pamilya mo. Sumuko ka na ngayon din. Maaari ko pang patawarin ang buhay mo. Commander Xu. Kailangan ko siyang iligtas. Paumanhin po. Huwag niyo siyang hayaang makatakas. Habulin. Lagot na. Isang eksperto ng ikalimang antas. Wala akong laban sa kanya. May lihim na daanan sa ilalim ng pader sa kanlurang bahagi. Pagkalabas mo, maglakad ka ng 30 milya patungong timog. May sasalubong sa iyo sa Bailuao. Hindi siya dapat ikulong dito. 300 taon na. Panahon na para lumabas siya. Umalis ka na bilis. Kapag naabutan ka ni Xu King, hindi na kita mapoprotektahan kahit gustuhin ko pa. Siya. Tumakas siya sa lihim na daanan. Hindi na natin siya maabutan. May kapabayaan sa pagbabantay sa Daoyu. Ako na ang aako sa lahat ng pananagutan. Si At Weibi. Naputol ang mga tanikalang sumiselyo sa demonyo. 300 taon ng masamang enerhiya na sumiselyo sa kaluluwa. Kusa niyang ginawang bato ang kanyang sarili upang protektahan ang kanyang banal na kaluluwa. Bago matapos, sinabihan niya akong hanapin siya sa bundok Lofeng sa Jiuyu. 300 taon na ang nakalipas. Sa huli, hindi pa rin siya nakatakas sa kanyang tadhana. May inihanda na siyang plano noong madakip siya noon. Sinelyuhan niya ang kanyang kaluluwa gamit ang lihim na sining ng pagiging bato. Ang hinihintay niya ay ang pagpapakita ng Panginoon ng mundong ilalim. Ang pagsiselyo ng kaluluwa sa pamamagitan ng pagiging bato. Ang kapangyarihang ito ay tila walang lunas. Hindi ito mababasag ng mga karaniwang paraan. Tanging ang pagbabalik lamang ng tatak ng mundong ilalim. Ang makakapagbalik sa kanyang banal na kaluluwa. Sino ba talaga ang Panginoon ng mundong ilalim na iyon? Sino siya? Malalaman mo rin pagdating ng panahon. Huwag muna natin pag-usapan yan ngayon. Malapitan nang dumating ang mga humahabol mula sa Sujingsi. Kailangan na nating umalis. Sino ba talaga siya? Bakit siya ikinulong sa Daoyu ng 300 taon? Sa mundong ito, hindi itinuturing ng mga Diyos ang tao bilang tao. Maging ang mga halimaw ay hindi rin itinuturing na tao ang mga tao. Ang mga karaniwang tao na nais lamang mabuhay. Bakit napakahirap para sa kanila? Dati, ang nais lamang niya ay protektahan ang sarili at mabuhay. Ngunit sa lahat ng kanyang nasaksihan sa paglalakbay, ang natitirang alab sa kanyang puso ay tuluyan ng nag-apoy sa huli. May mga bagay na kailangan talagang may gumawa. Naglakbay patungong timog sina Jiang Zhao at Suli. Hanggang sa makarating sila sa Nansao. Upang maghanap ng paraan na baguhin ang takbo ng tadhana. Mag-aalsa na si General Yuan Qianshan na taga-supil ng mga barbaro. Lihim na siyang nagtitipon ng mga sundalo at naghahanda ng sandata. Ngunit siya ay isang general ng imperyo. Anong general? Balita ko ay nakikipagsabuatan siya sa mga sekta ng immortal upang magluklok ng bagong emperador. Kapag nangyari iyon, tayong mga karaniwang mamamayan ay magiging mga alipin na lamang ng mga sekta ng immortal. Nag-aalsa ang general. Tiyak na magkakagulo na naman ang buong mundo. Gutom ka na ba matapos ang mahabang pagtakas natin? May taberna roon. Kumain muna tayo para magkalaman ang tiyan natin. At baka sakaling makasagap din tayo ng mahahalagang balita. Nabalitaan mo ba? Kumilos na naman si Tayueke. Nanakaw ang estatwang puting jade ng immortal sa mansyon ng general. Si Tayueke. Magnanakaw na ang pinupuntirya lang ay ang mayayaman. At nag-iiwan pa ng bulaklak ng plume. Noon, ang mayaman na iyon ay nakipagsabuatan sa sugalan para sirain ang buhay ng mga tao. Kinuha ko ang mga ninakaw niyang pilak at ipinamahagi sa mga biktima. Hindi ko akalaing tatawagin na akong tanyag na magnanakaw dahil doon. Ngayon, pinag-uusapan sa buong Nansu na ikaw ay parang multo kung kumilos. Sikat ka na talaga ngayon. Kapatid na Jiang, matagal na tayong hindi nagkita. Kilala mo ako. Narito ka ba para hulihin ako? Ano ang kailangan ninyo sa akin? Huwag kang mabahala. Ako si Xibo Yuan, ang punong constable ng Nansao. Inutusan ako ni General Lixuans na tulungan at salubungin ka. Ito ang sulat na mismong si General Li ang sumulat. Tingnan mo. Diyos ko. Kumalma ka lang. Mabuti na lang at hindi sila mga humahabol sa atin. Sinabi ni General Li.
Pansamantala niyang pinagtakpan ang ginawa mong pagtakas sa kulungan. Ang opisyal na ulat ay tinagay ng pangkat ng mga demonyo ang bilanggo. At ikaw naman ay malubhang nasugatan at nawawala. Ngunit tiyak na hindi ka na maaaring manatili pa rito sa Nansao. Inirerekomenda niya na pumunta ka sa Jiangdu upang maging isang opisyal na taga-supil ng demonyo. Upang magpalipas muna ng gulo. Nakikipagsabuatan niya ang lapastangang si Yuan Qianshan sa mga sekta ng immortal upang mag-aklas. May mga liham ng pakikipag-ugnayan sa kaaway sa kanyang mansyon na magsisilbing ebidensya. Kapatid na Jiang, nabalitaan kong napakahusay mo. Maaari mo ba akong tulungang nakawin ang ebidensya? Ituring mo na itong kabayaran sa pag-aayos ko ng iyong mga koneksyon sa Jiangdu. Ano sa tingin mo? Sige, tutulungan kita. Jiang Zhu. Huwag kang mag-alala, walang problema. Ang mga hayop na ito, pati mga bata ay nagawa nilang saktan. Maraming inosenteng bata ang namatay ng walang katarungan. Ngayong araw, wawasakin ko muna ang tabletang ito ng masamang Diyos. Nangangahas pa talagang magpakita ang masasamang espiritu. Ang mga nakaw na kayamanang ito na kanilang kinamkam. Kung hahayaan lang ay magiging kasangkapan lamang ng kasamaan. Kukunin ko na. Kayo ay mga salot sa sariling lahi. Pinagmamalupitan ang mga bata. Ngayong araw, sa inyo ko sisimulan ang pagpaparusa. Upang patunayan ang kapangyarihan ng pangalang Tayueke. Mga tagapakinig. Kagabi, lihim na pinasok ni Tayueke ang mansyon ng general ng Pingman. At ninakaw ang ebidensya ng paghihimagsi. Nag-iwan pa siya ng sulat na nagsasabing siya ay dumating kasabay ng buwan. Ano ang masama sa pagkuha ng nakaw na kayamanan? Sa galit ni Yuan Qianshan, winasak niya ang kalahati ng kanyang mansyon. Ngunit kahit anino nito ay hindi niya nahuli. Magaling! Matapos makuha ni Xibuyuan ang ebidensya, agad niya itong ipinadala sa kabisera sa pinakamabilis na paraan. Pagkaraan ng 3 araw, pinangunahan ng sugo ng emperador ang hukbong imperial. Diretso sa mansyon ng general. Dinakip si Yuan Qianshan sa mismong lugar. At ang lahat ng kanyang mga kasamahan ay pinarusahan. Sila ay hinatulan ng pugot ulo pagdating ng taglagas. Walang mamamayan ang hindi nagdiwang at pumalakpak sa tuwa. Bawat pamilya ay naghanda ng alak upang magdiwang. Kapatid na Jiang, tunay kang isang pambihirang tao. Sa hinaharap, kung kakailanganin mo ang tulong ko, Xibuyuan. Kahit sa bundok ng mga patalim o dagat ng apoy. Hindi ako mag-aatubili kung hindi ay hindi ako tunay na lalaki. Nang marinig ito, umiti lamang ng bahagya si Jiang Zhu. At hindi na nagsalita pa ng marami. Pagkatapos, kasama si Xuli, nagpaalam sila kay Xibuyuan. At nagpatuloy sa kanilang paglalakbay patungo sa kabisera. Sa daan, pinaslang niya ang mga halimaw na nagdudulot ng kapahamakan sa lugar. Ang Gyushen Tulu ay sunod-sunod na nabuksan. At ang kanyang kapangyarihan ay lalong lumalim. Ang espada ng 6 na landas ay nagagamit na rin niya ng buong husay. At ang binhi ng panaginip sa kanyang karagatan ng enerhiya ay dahan-dahang napapakain. Na unti-unti nang nagkakaroon ng anyo. Ang bilis tumakbo ng iyong puting usa. Asa ka pa? Habulin mo muna ako kung kaya mo. Hintayin mo ako. Hawak ang liham ng rekomendasyon mula kay Lixuans. Opisyal na nanungkulan si Jiang Zhu bilang kapitan ng Sujingsi sa Jiangdu. Bumili siya ng isang tahanan upang manirahan. At kinukop ang ilang ulilang kabataan na iniligtas niya noon. Itinalaga rin niya si Jixuan bilang kalihim upang mamahala sa mga gawain. Sa wakas ay nakapagtatag na siya ng sariling posisyon sa Jiangdu. Nakaayos na ang lahat. Bakit nakakunot pa rin ang iyong noo? Masyadong madali ang pagdating ng kapayapaang ito. Kaya naman hindi ako mapalagay. Ito ay katahimikan lamang bago ang bagyo. Ang ambisyon ng mga sekta ng immortal ay hinding-hindi titigil dito. Kalahating taon nang nanunungkulan si Jiang Zhu bilang kapitan ng Sujingsi sa Jiangdu. At nagtuon siya sa kanyang pagsasanay. Matagumpay siyang nakatapak sa ika-6 na antas ng kapangyarihan. Ang espada ng 6 na landas ay lalong naging matalim. At ang Gyushen Tulu ay unti-unti ring napuno dahil sa mga nagawang kabutihan sa pagpaslang ng mga halimaw. Matapos ang 3 buwang pagtakas ni Jiang Zhou at Suili, nakaranas din sila ng pambihirang katahimikan. Sina Dianhong, Jixuan at ang iba pa ay maayos ding tumutulong kay Jiang Zhou sa pag-asikaso ng mga gawain. Kamakailan, madalas ang pagbaha sa Jiangdu. At ang isang malaking panganib ay tahimik na dumarating. Kapitan Jiang,
May nakatirang dragon sa ilalim ng tubig. Nawala na ang Baryoli. Mag-alay kayo ng 100 pares ng mga batang lalaki at babae. At patitigilin ko ang baha. Kung hindi, lulunurin ko ang buong Jiangdu. Ano ang gagawin natin? Paano kung pumayag muna tayo sa gusto nito? Sumang-ayon ka sa kanya. Sa susunod, kahit 1,000 pa ang hingin niya, ibibigay mo pa rin. Bantayan mong mabuti ang dam. Hahanap ako ng eksperto para lupigin ang halimaw. Kasi sibol pa lamang ng binhi ng ilusyon. Mag-aanyong dakilang monghi ako upang sugatan ito. Isaaktibo ang katawang ilusyon. Hindi ko makontrol ang banal na katawang Qingsheng. Ang katawang ilusyon na ito ay direktang nagiging Diyos. Ako ang kumokontrol sa katawan nito. Gaano pa kaya karami ang hindi ko nalalaman tungkol sa Gyushen Tulu na ito? Sino ang nangangahas na makialam sa mga gawain ko? Masamang nilalang, susupilin kita rito ngayon. Upang hindi ka na kailanman makapaghasik ng kaguluhan. Nagpakita ng kapangyarihan ang makalangit na Haring Li. Kabababa lang ng makalangit na hari sa lupa upang supilin ang dragon. Tunay na isang pagpapala ng langit ang proteksyon sa Jiangdu. Nga, pinagpapala ng langit ang Jiangdu. Isa rin itong malaking biyaya para sa mga mamamayan. Sino ka? Nanghihimasok sa pribadong tahanan. Ano ang iyong pakay? Ako si Kuking Luo mula sa sekta ng Siyam na Langit Suanmu. Ikaw pala ang pagoda biring na makalangit na hari. Kung mag-uusap kayo ng maayos. Pero maaari bang pakakawalan niyo muna ang mga ako point ko? Maaari bang pakawalan mo muna ang aking tauhan, binibini? Kapitan, mauuna na po ako. Nagbibiro ka yata, binibini. Walang kinalaman sa akin ang pagpapakita ng makalangit na hari. Huwag ka nang magkunwari. Ang Jenkins word ng banal na general na iyon. Naparito ako ngayon upang sabihin sa iyo ang isang bagay. Magdaraos ang mga sekta ng immortal ng isang pagpupulong ng milon sa dilaw na ilog. Nais nilang magluklok ng isang sunod-sunurang emperador upang gawing muli ang sangkatauhan ng mga alipin ng mga Diyos. Ang mga sektang ito ng immortal talagang hindi pa rin sumusuko sa kanilang masasamang balak. Isa ka ring miyembro ng sekta ng immortal. Bakit mo ito sinasabi sa akin? Ako ang banal na dalaga. Ngunit hindi ako sumasang-ayon sa mga ginagawa ng aking guro. Kapag nagsimula ang gulo, maraming tao ang mamamatay. Kahanga-hanga na ang isang banal na dalaga ng sekta ay may ganitong paniniwala. Bihira ang katulad mo. Hindi ka ba natatakot na isuplong kita sa Sujingsi? Para makakuha ng gantimpala. Hindi mo gagawin iyon. Ang taong handang mag-alay ng buhay para protektahan ang mga mamamayan ng Gu County ay hindi sakim sa karangalan. Sabihin mo, ano ang kailangan kong gawin? Pumipili ang mga sekta ng guro ng tadhana. At isa ka na sa mga kandidato. Maaari mong samantalahin ang pagkakataong ito para makapasok sa kanila. Ginoo, dumating na po si Punong Constable Xi. May mahalaga raw po siyang sasabihin sa inyo. Ngayong alam mo na ang tungkol dito. Hindi na ako magtatagal. Naiintindihan ko. Bumalik ka muna. Nagtatago ang magnanakaw na nakadamit bordado sa Liushi Stockade. Nakikipagsabwatan ang pinuno ng nayon na si Shaibing sa mga sekta ng immortal. At marami na silang pinatay. Kapatid na Jiang, sumama ka sa akin para sugpuin ang mga tulisan.
CJ, sasama ako sa iyo. Ginoo, gusto ko ring sumama. Sinira ni Shaibing ang aking tindahan ng pampaganda. Kailangan kong maghiganti. Sige, sumama ka sa akin. Ngunit kapag nasa nayon na tayo, huwag kang magpadalos-dalos. Masusunod po, Kapitan. Nakaayos na ang lahat sa labas ng nayon. Hihintayin natin ang gabi para kumilos. Bumaba ng bundok si Shaibing. At bigla na lang sinira ang aking tindahan ng pampaganda. Pinipilit niya akong makipaglaban hanggang kamatayan. Mabuti na lamang at tinulungan ako ng kapitan. Ngayon, guguluhin ko ang kanilang nayon at gagawin itong magulo. Saan ang daan patungo sa silid ng pinuno ng nayon? Diretso lang sa pinakaloob, sumunod ka sa akin ng malapit. Sino ka para mangahas na pumasok sa kuta ng Liu Shi? Lihim na mensahe mula sa sekta ng mga immortal. Saan ito nakatago? Wawasakin ko ang bulok mong plate. Kapatid na Jayang, paano mo nagawa iyon? Tingnan mo muna ito. Isang lihim na sulat mula sa sekta ng mga immortal. Mukhang totoong kikilos na ang sekta ng mga immortal. Sino ang mag-aakalang lihim na nagplano ang sekta ng mga immortal ng ganito kalalim? Kapag nagsimula na silang umatake, ang rehiyon ng Jayangnan ang unang tatamaan. Kapatid na Jayang, ano ang susunod nating gagawin? Isama mo ang mga tauhan mo para tugisin ang mga natitirang kasapi ng kuta. Iseleyo ang lahat ng lihim na sulat at dalhin sa opisina ng pamahalaan para maitala. Dianhong, manatili ka rito para tulungan si Xibuyuan sa pag-aayos ng sitwasyon. At tapusin ang mga natitirang gawain. Si Zhong Zengnan, ang makapangyarihang guro na tagapaglupig ng multo, na siyang tanging lunas laban sa masasamang espiritu. Sa digmaan laban sa langit 300 taon na ang nakalilipas. Ang kanyang tunay na kaluluwa ay nagkawatak-watak. At nahulog sa siklo ng muling pagsilang upang dumaan sa mga pagsubok. Hindi siya maaaring tawagin hanggat hindi siya nakababalik sa kanyang luklukan. Ang katawang dumaranas ng pagsubok. Ay dito ko pa talaga nakatagpo. Ginoo, maaari ko bang malaman ang iyong kagalang-galang na pangalan? Ako si Zhong Zengnan. Naparito ako para kumuha ng pagsusulit sa taglagas. Ang kanyang mga tala ay nagpapakita ng kanyang mabuting pagkatao. May malaki siyang potensyal. Tanggapin mo ito bilang pantusto sa iyong paglalakbay para sa pagsusulit. Ang dakilang kabutihan mo, Ginoo, ay hinding-hindi ko bibigyan. Maghanda ka ng mabuti para sa pagsusulit. Ang ating tadhana ay hindi nagtatapos dito. Nanguna sa listahan. Si Zhong Zengnan pala ang mahirap na iskolar na iyon. Mula sa isang mahirap na pamilya. Kung hindi dahil sa tulong at pilak na ibinigay ng aking Panginoon, ay hindi makakamit ni Zhong Zengnan ang karangalan ng pagiging nangunguna ngayon. Inilabas na ang mga resulta ng pagsusulit sa taglagas. Dumalo sa piging si Zhong Zengnan at ang iba pang mga mag-aaral. Ang isang pangit at mahirap na hampas lupa ay hindi karapat-dapat na maging nangungunang iskolar. Tiyak na nakuha niya ang titulong ito sa pamamagitan ng pandaraya. Ang mga pangalan sa pagsusulit ay tinakpan at kinopya ng maayos. At binantayan ng buong lungsod. Maaari kong bitawan ang aking tungkulin bilang opisyal. Ngunit ang karangalan ng pagsusulit ay hindi kailanman maaaring madungisan. Ako si Guoxi. Nagpanggap na lalaki para kumuha ng pagsusulit. Sa hangaring linisin ang pangalan ng aking ama. Babala. Nasa panganib ang katawang dumaranas ng pagsubok ni Zhong Zengnan. Ang kanyang bituin ng tadhana ay lumihis na. At ang pulang tali ng tadhana ay malapit ng maputol. Zhong Zengnan. Kaangat pa lamang niya bilang nangungunang iskolar. Paanong biglang yayanigin ang kanyang bituin ng tadhana? Sa piging ng luming, may masamang mangyayari. Personal kong imbestigahan ng mabuti ang bagay na ito. Kung mapatutunayang ito nga ay isang paninirang puri. Tiyak na ibibigay ng korte ng imperyo ang katarungan para sa pamilya Guo. Hindi pa ito tapos. Abangan natin ang susunod na mangyayari. Maraming salamat, Kapitan, sa paglilinis ng pangalan ng aking ama. Wala akong anumang maipambabayad sa iyong kabutihan. Nais ko sanang manatili sa iyong tahanan bilang isang tagasulat. Upang maglingkod sa ilalim ng iyong utos, Kapitan. CJ. Ipinagkakatiwala ko na sa iyo ang mga dokumento sa aking tahanan.
Noong araw na iyon sa merkado, binigyan ako ng aking tagapagligtas ng pilak para iligtas ako sa kahirapan. Sa piging ng luming naman, muli akong tinulungan ng kapitan. Ang utang na loob na ito ay hindi ko malilimutan habang ako ay nabubuhay. Ngayong nakamit ko na ang aking pangarap. Nakikita ko naman ang kabulukan sa pamahalaan. Mahirap mamuhay ng may kapayapaan ang mga mabubuting tao. Ayokong magpasakop sa mundo ng politika. Nais kong maglakbay sa iba't ibang dako upang puksain ang kasamaan at itaguyod ang katarungan. Ipinagkakaloob ko sa iyo ang diskarteng ito ng pagsasanay at ang espada ng pagpatay ng multo. Puno ng panganib ang landas sa iyong harapan. Mag-iingat ka sa iyong paglalakbay. Huwag mong kalilimutan ang iyong layunin na puksain ang kasamaan at itaguyod ang katarungan. Kapag natapos na ang iyong pagsubok sa mundo, magkakaroon ako ng isa pang alas. Ginoo, may agarang ulat mula sa hangganan. Sunod-sunod na sinakop ng hari ng Chu ang ilang mga lalawigan. Inaatake ng mga rongdi ng hilaga ang ating hangganan. Naintindihan ko. Ihanda agad ang mga kabayo. Pupunta ako sa Sujingsi upang ihanda ang depensa. Kapatid na Jayang, magkakagulo na ang mundo. Mag-ingat ka. Pagbalik ko mula sa pagsugpo sa rebelyon, muli tayong mag-iinuman. Dalhin mo ang mga agimat ng kulog ng yin na ito. Mapanganib sa labanan, mag-ingat ka. Kumilos na ang mga sekta ng mga immortal. Ang hari ng Chu at ang mga rongdi. Silang lahat ay mga piyesa lamang nila. Kailan at saan gaganapin ang pagtitipon ng milon? Sa ika-15 ng susunod na buwan. Sa palasyo ng tubig ng dilaw na ilog. Sa oras ng pagtitipon ng milon. Sasama ako sa iyo. Parating na ang malakas na bagyo. Dumating na nga ang magulong mundong ito. Napakasaya naman ng araw na ito. Ngayong araw, pipiliin natin ang anak ng tadhana. Upang pasambahin ang mga tao sa lahi ng mga Diyos. Mag-alay ng mga sakripisyo taon-taon. At magbigay ng mga tributo bawat taon. Ubusin ang Sujingsi. At patayin ang kasalukuyang emperador. Ang mga taong ito, nais talaga nilang gawing muli na mga alipin ang mga tao sa mundo. Ikaw siguro si Jiang Zhu. Tunay ngang ikaw ay isang natatanging talento. Sa tingin ko, ang posisyon ng guro ng tadhana ay walang iba kundi para sa iyo, kaibigang Jiang. Guro ng tadhana. Hindi ko iyan karapat-dapat tanggapin. At saka, hindi magtatagumpay ang inyong pinaplano. Kaibigang Jiang, ano ang ibig mong sabihin sa iyong sinabi? 10,000 taon na ang nakalipas, ibinuwis ng guro at ni emperador ko ang kanilang buhay. Upang ang lahi ng tao ay hindi na maging alipin ng lahi ng mga Diyos. Ngayong lihim kayong nagbabalak na magluklok ng bagong emperador. Hindi ako papayag. Guro, itigil niyo na po ito. Kung magpapatuloy pa ito, malalagay sa matinding pagdurusa ang buong mundo. Lapastangang alagad, nangahas ka pang magtaksil sa sekta. Dakpin siya. Kakain tayo ng pagkaing dagat ngayong gabi. Halimaw, tanggapin mo ang iyong kamatayan. Naka-unlock ang banal na General Guansheng Dijun. Puksain ang masama at paslangin ang mga banal. Walang sinuman ang makakaharang. Kaibigang Jiang, napakadakila ng kapangyarihan ni Immortal Jiang. Sumasamba kami sa iyo. Hindi may masamang nangyari. Ang pagoda ng pagkulong ng halimaw. Ang pagoda ng pagkulong ng halimaw ay nawasak. Nakalabas na si Ian Buguan. Ano, si Ian Buguan? Paano siya nakalabas? Si Ian Buguan, ang Diyos ng digmaan na nagrebelde sa langit 300 taon na ang nakalipas. Nakaselyo siya sa pagoda ng pagkulong ng halimaw sa loob ng 300 taon. Bakit ngayon pa ito nawasak? Posible kayang. Hahaha, 300 taon na. Nakalabas na ang inyong lolo yan. Noong pinakawalan ko ang mga huwad na Diyos na tulad ninyo. Ngayon ay oras na para pagbayaran ninyo ang lahat. Takbo. Hahaha. Sa wakas, sumabog na ang 300 taong galit. Nagkunwaring baliw si Dimang sa loob ng 300 taon. Sa wakas ay nagsimula na siyang kumilos. Nagkagulo sa pagtitipon ng milon. Maraming namatay at nasugatan sa mga sekta ng mga immortal. Ngunit hindi pa rin sila tumigil doon. Sa halip ay lalo pa silang naging marahas. Hayagan nilang inihayag na nawalan na ng karapatan ang emperador ng tao. At nagtatag ng bagong anak ng tadhana. Suportahan ang hukbo ng hari ng Chu upang direktang sumugod sa Chengdu. Kailangang may ayos agad ang paglikas ng mga mamamayan sa lalong madaling panahon.
Opo, Kapitan Jayang. Ang medalyong may tatak ng dragon. Kapitan Jayang, ipinapatawag kayo ng kamahalan. Sumama po kayo sa akin. Kamahalan. Tuloy po kayo, Kapitan Jayang. Nariyan ka na pala. Maupo ka, matagal na kitang hinihintay. Nagpupugay po, kamahalan. Hindi mo na kailangang magbigay galang. Walang ibang tao rito. Diretsahan ko nang sasabihin. Alam kong nasa iyo ang Gyushen Tulu. Ikaw ang susunod na Panginoon ng mundong ilalim. Paano niyo po nalaman, kamahalan? Alam ko rin, na hindi ka nagmula sa mundong ito. 300 taon na ang nakalilipas. Ako, si Yan Buguan, at si Chuho Ibi, kaming tatlo ay nag-alsa laban sa langit. Ngunit sa huli kami ay nabigo. Alam mo ba kung bakit? Dahil sa 3 mundo. Ang mga Diyos ay may Panginoon ng mga Diyos, ang mga tao ay may emperador ng tao. Ngunit ang mundo ng mga patay ay walang pinuno. Kaya pala ang mga nangyari noon, maging ang paglipat ko sa mundong ito, ay bahagi pala ng isang planong inihanda 300 taon na ang nakalipas. Ayokong maging Panginoon ng mundong ilalim. Gusto ko lang mabuhay ng tahimik. Naiintindihan ko, noong bata pa ako, hindi ko rin gustong maging emperador ng tao. Ngunit hindi ito pinahintulutan ng langit. Kung hindi mo tatanggapin ang pagiging Panginoon ng mundong ilalim, may ibang kukuha nito. At kung mapupunta ito sa kamay ng lahi ng mga Diyos, tuluyan nang mawawasak ang 3 mundo. Sa oras na iyon, ang lahat ay magiging alipin sa loob ng maraming henerasyon. At ang mga taong mahalaga sa iyo ay hindi rin mabubuhay. Jiang Zhu, nakita mo sa iyong paglalakbay ang mga paghihirap ng mga mamamayan. Titiisin mo ba iyon? Ano po ang kailangan kong gawin, kamahalan? Handang ibuwis ni Jiang Zhou ang kanyang buhay. Mabuti naman, napakasimple lang nito. Pipigilan namin dito ang lahi ng mga Diyos. Habang pumupunta ka sa bundok Luofeng sa Jiuyu, upang makuha ang pagkilala ng 5 matatanda ng 5 direksyon. Upang maging tunay na Panginoon ng mundong ilalim. Ito ang susi sa karwahe ng emperador. Ang karwahe ng emperador ay nakalubog sa ilalim ng ilog Huanghe. Hinihila ito ng 7 bituing baboy ramo, na may kakayahang maglakbay sa pagitan ng mundo ng mga buhay at patay. Diretso sa Jiuyu. Gagabayan ka ng hiyas na jade upang mahanap ito. Tandaan mo, 3 araw lang ang mayroon tayo. Pagkatapos ng 3 araw, hindi na namin sila kayang pigilan. Magtago ka na lang sa Jiuyu at huwag nang lalabas. Paano naman po kayo? Kami, dapat 300 taon na kaming patay. Ang mabuhay ng ganito katagal at makalaban pa ng 1 beses ay sapat na. Kamahalan, sumugod na po ang hukbo ng sekta ng mga immortal. Kasalukuyan nang nakikipaglaban si General Yan sa timog na pintuan. Naiintindihan ko. Sa pagdating ng lahi ng mga Diyos, nagkunwari akong baliw at tanga. Para lang maghintay sa sandaling ito. Aalis na po ako, kamahalan. 300 taon na. Kapatid na yan, hindi ko alam kung makakayanan mo pa. Suli, tara na. Mag-isang humaharang si Yan Buguan sa harap ng labanan. Napakadami ng mga kaaway. Bumaba tayo para tumulong. Sugod. Anino iyon ng banal na general, bilis, umurong kayo. Isang hamak na anino lang, nangangahas ka pang humarang sa kapangyarihan ng langit. Jiang Zhou, okay ka lang ba? Ayos lang ako. Gyushen Tulu, magbukas ka. Haha, narito na ako. Mga hamak na langgam na tao, nangangahas kayong hamunin ang kapangyarihan ng langit. Ang buong lupain na ito ay alipin ng aming lahi ng mga Diyos. Ang kamahalan. Hindi ba't nabaliw na ang kamahalan? Ano, siya nga talaga ang kamahalan. 300 taon na ang nakalilipas. Hindi ko kayo nagawang palayasin noon. Ngunit pagkalipas ng 300 taon,
Magagawa ko pa rin ito ngayon. Kung nais ninyong alipinin ang mga mamamayan ng Dakilang Inn, dadaan muna kayo sa aking bangkay. Nais niyang sunugin ang sarili niyang kapalaran. Jiangsu, babantayan namin ni Buguan ang sangkatauhan. Bumaba ka sa Jiuyu, pamunuan ang mundong ilalim, at pumunta sa bundok Lufeng. Sige, Dimang. Hintayin mo ako. Noong ikulong ninyo ako roon. Ngayon ay isasama ko kayong lahat sa aking libingan. Jiangsu. Ikaw na ang bahala ngayon. Inialay ni Nadimang at Yan Buguan ang kanilang mga sarili bilang sakripisyo upang sunugin ang kanilang 300 taong kultibasyon. Naipagtanggol nila ang banal na kabisera at nailigtas ang huling pag-asa ng sangkatauhan. At ang tatahaking landas mula ngayon ay ipapaubaya na kay Jiangsu. Dito na nga iyon. Ang karwahe ng emperador ay nasa ilalim ng dilaw na ilog. Sasama ako sa iyo. Sige, sumakay na tayo. Jiangsu, nakakatakot naman dito. Huwag kang matakot, nandito ako. Malugod naming tinatanggap ang pagdating ng emperador. Maraming salamat po, Lola. Nandoon ba ang 5 nakatatanda sa bulwagan ng Lufeng? Naghihintay na po ang 5 nakatatanda sa loob ng bulwagan, tuloy po kayo, emperador. Malugod naming tinatanggap ang pagbabalik ng emperador sa kanyang trono. Magsitayo po kayo. Ipagpaumanhin po, maaari ninyo ba kaming gabayan? Emperador. Dito po. Ilang buwan lang ang nakalilipas. Isa lamang akong karaniwang tao na muntik nang makain ng tigre. Sa wakas ay dumating ka na. Matagal ka na naming hinihintay. Ako po si Jiangsu, isang nakabababa. Nagbibigay galang sa 5 nakatatanda. Jiangsu, tatanungin kita muli. Sa iyong pagiging Panginoon ng mundong ilalim, ano ang nais mong gawin? Una, hindi maaaring bumaba ang mga Diyos sa mundo ng mga tao para manakit ng walang dahilan. Pangalawa, hindi sila maaaring makialam at magdulot ng kaguluhan sa mundo ng mga tao. Dapat maging maayos ang takbo ng reinkarnasyon. At may karampatang parusa o gantimpala ang kabutihan at kasamaan. Pangatlo, ang sangkatauhan ang dapat magpasya sa sarili nilang tadhana. Nang walang takot sa mga Diyos o multo. At mamuhay ng matiwasay. Napakahusay, ikaw nga ang taong matagal na naming hinihintay. Ha ha ha. Sa wakas, ang ating Juyo at mundong ilalim ay maaari nang bumangon. Pagkalipas ng 300 taon, ang selyo ng mundong ilalim ng Juyo ay nagkaroon na rin sa wakas ng bagong Panginoon. Suili, bumalik na tayo. May mga natitirang Diyos pa tayong dapat puksain. At mga bagong batas na dapat ipatupad. CJ,
Isang bagong hirang na emperador ng mundong ilalim lamang. Ang nangangahas na humarang sa daan pabalik sa kaharian ng langit. Talagang naghahanap ka ng kamatayan. Ang sinumang mangahas na punto sa mundo ng mga tao at kumuha ng buhay ng iba ay papatayin maging Diyos o Buddha man sila. Ang pagbaba ng pinuno ng angkan ng mga Diyos mula sa kalangitan. 30,000 taon na ang nakalilipas. At ikaw ang kauna-unahang gumamit ng kapangyarihan ng mundong ilalim upang basagin ang banal na gintong katawan. Kung ang mga Diyos ay hindi mananatili sa langit at patuloy na magdudulot ng pinsala sa mga tao. Kung ang mga multo ay hindi mananatili sa ilalim ng lupa at ang mga masasamang espiritu ay maghahasik ng kaguluhan. Kailanman ay hindi magkakaroon ng kapayapaan sa mundo ng mga tao. Ngayong araw, alinman sa magtatag tayo ng mga batas para sa 3 kaharian. O pamumunuan ko ang 1,000,000 hukbo ng mga multo upang sakupin ang kalangitan. Ang mga batas ay hindi lamang nakukuha sa salita. May karapatan kang makipag-usap sa akin ng pantay upang magtatag ng mga bagong batas para sa 3 kaharian. Ang mga Diyos ay mamumuno sa kaharian ng langit at ang mga multo ang mamamahala sa mundong ilalim. Ang sangkatauhan ang mamamahala sa kanilang sarili. Ito ang itinakdang batas ng 3 kaharian. Simula sa sandaling ito, ang mga kaharian ng Diyos, tao, at multo ay sa wakas ay may tunay ng batas. Dahan-dahang nagsara ang pintuan ng langit at naglapat ang bitak ng mundong ilalim. Ang kapangyarihan ng mga demonyo at banal na liwanag na nakakalat sa mundo ng mga tao ay naglaho na rin. Sa wakas, muling nagkaroon ng kaayusan ang 3 kaharian. Ang makapal na ulap sa ibabaw ng banal na kabisera ay sa wakas napawi na. At sumikat ang liwanag ng araw na tumanglaw sa bawat guho. Tapos na ang digmaang ito. Ang mga nakaligtas ay sa wakas ay makakapamuhay na ng payapa. Sa araw na itinatag ang ranggo ng sangkay, nagpalabas agad si Jiangzu ng kautusang nagbabawal sa mga demonyo. Ang pangunahing target ay ang hilagang hangganan. Ang lobong demonyong Diyos na nakikipagsabuatan sa mga rungdi. Ang mga lungsod ng mga mortal ay ginawa nilang lahat na pagkain. Kagagawad pa lang ng kautusan ng 3 kaharian ay nanghamon na agad sila. Panahon na para ipakita sa kanila ang ating kapangyarihan. Si Jiangsu mismo ang kumilos. Bago pa man siya magpakita, pinaslang na niya ang masamang demonyong Diyos. Kung mangangahas pa kayong mag-alay ng tao, tiyak na magbababa ng parusa ng langit ang mundong ilalim. Opo, hindi na po maulit. Naitatag na ang batas sa hangganan. Ngunit ang gulo sa lupain ng Chu ay hindi pa napapayapa. Nalutas na ang panganib sa lupain ng Chu. Panahon na rin para bumalik sa Jiuyu. Matapos tapusin ni Jiangsu ang kanyang gawain, tumalikod siya at umalis. Iniwan lamang ang selyo ng Jiuyu upang sugpuin ang mga masasamang espiritu sa lugar na ito. Ako ang lilinis sa mga demonyo sa ibabaw ng lupa. Ipaubaya sa akin ang pagpigil sa mga masasamang espiritu at naghihiganting kaluluwa. Nagtalaga si Jiangsu ng 2 pangkat. Ang mga tao ang mamamahala sa mga buhay. Ang mga multo ang mamamahala sa mga kaluluwa, na walang nangingialam sa teritoryo ng isa't isa. Matapos malinis ang malalaking gulo, dumaan si Jiangsu sa Jiangnan sa kanyang paglalakbay.
upang tingnan kung kumusta ang pamumuhay ng mga karaniwang tao. Napakalakas at napakamakapangyarihan na ng ating emperador ngayon Bakit mo pa ako tinutukso? Naaalala mo pa ba sa masukal na kagubatan? Kung paano kita iginapos gamit ang aking mga baging? May mukha ka pang sabihin yan. Inatake mo agad ako nang magkita tayo. Lumipas ang 3 buwan. Ang mga natitirang Diyos, masasamang demonyo, at mga rebelde sa 36 na lalawigan ay tuluyan ng nalinis. Ang malawak na lupain ng mundo ng mga tao ay nakikita sa isang tingin. Umaakyat ang usok mula sa mga tahanan. Puno ng buhay at sigla. Sa araw na ito, ang kaguluhan sa pinakamalalim na bahagi ng Jiuyu. Ang selyo ay biglang nayanig ng malakas. Isang itim na demonyong enerhiya ang sumabog mula sa bitak, na tumakip sa langit at humarang sa araw. Diretsong patungo sa bundok Lufeng. Saan man dumaan ang demonyong enerhiya, ang mga pader ng bundok Lufeng ay natutunaw. At ang mga sundalong multo ay nagkawatak-watak. Iyon ang mga labi ng kaguluhan na naiwan mula sa paglikha ng mundo, na nakaselyo sa pinakamalalim na bahagi ng Jiuyu. Matapos ang 10,000 taon, nagising muli ang kapangyarihan ito, upang sirain ang selyo at wasakin ang pundasyon ng mundong ilalim. Ang demonyong enerhiya ng kaguluhan ay patuloy na nagbabagong buhay. Hindi ito basta-basta mapapatay sa pamamagitan ng dahas. Pinagsamang atake ni Jiang Zhu. Isang plano na tumagal ng 300 taon. 10,000 taong paghihintay. Hindi mo kami binigo. Maligayang pagbabalik, Ate Chu. Ate Chu, sa wakas ay gising ka na. Akala ko. Munting gaga, hindi ba't nakabalik na ako? Si Dimang at Yan Buguan. Kumusta silang dalawa? Inubos nila ang kanilang sariling lakas. Kapalit ng pagkakataong maitatag ang batas sa 3 kaharian. Itinatalaga si Chu Huaibi bilang Diyos ng digmaan. Si Chu Huaibi ang magiging Diyos ng Jiuyu, na mamumuno sa hukbo ng mga sundalong multo, upang bantayan ang hangganan. Tinatanggap ko ang iyong utos. Itinatalaga si Lixuans bilang dakilang general na lumulupig sa mga demonyo. Tinatanggap ko ang iyong utos at nagpapasalamat sa iyong biyaya. Tinatanggap ni si Ibuyuan ang utos at nagpapasalamat sa biyaya. Itinalaga si Dian Hong bilang tagapangasiwa ng pamamahalang sibil. Tinatanggap ng inyong lingkod ang utos at nagpapasalamat sa inyong biyaya. Si Jiang Zhu ay manonood lamang sa seremonya at hindi tatanggap ng tungkulin. Mahigpit na sinusunod ang batas ng magkahiwalay na pamamahala sa tao at multo. Bawat taon sa panahon ng Songyu, ako mismo ang darating. Payapa ang mundo ng mga tao. Tahimik na naghihintay sa pagbabalik ng emperador. Ngayon, tunay ka nang naging kagalang-galang na emperador. Anong emperador? Isa lamang akong tagasunod sa mga alituntunin. Sa unang pagkakataon na pinamunuan ni Jiang Zhou ang Jiuyu, ang impyernong walang pinuno sa loob ng 30,000 taon, ay puno na ng malalalim na katiwalian at problema. Walang namamahala sa loob ng 30,000 taon. Kaya naman naging mapangahas sila. Si Jiang Zhu na isang dayuhan ay nangangahas na umupo sa trono ng emperador ng Jiuyu.
Mga hamak na masasamang nilalang. Nangangahas pa kayong gumawa ng kaguluhan sa Jiuyu. Tapos na ang pagsubok sa buhay ni Zhong Zengnan. At ang tunay na anyo ng banal na General Zhongqi ni Jiangsu ay nabuksan na rin ayon sa itinakda. Mga taksil at rebelde. Nangangahas kayong humarang sa hindi ninyo kayang pigilan. Sa pamamagitan lamang ng isang anino. Nangangahas ka pang supilin akong hari ng siyam na multo. Ang aking ugat ng multo. Pinuno, hindi ito maaari. Magsiurong kayo, bilis, magsiurong. Ang sinumang magtaksil sa mundong ilalim ay mawawasak ang kaluluwa at kailanman ay hindi na muling isisilang. Pagpupugay sa inyo, Emperador. Walang hanggan ang banal na kapangyarihan ng Emperador. Napasuko na ang pag-aalsa. Bumalik na ang lahat sa kani-kanilang tungkulin. Ayusin muli ang kaayusan ng reinkarnasyon. Lumipas ang ilan pang libong taon. At wala nang malaking kaguluhan sa tatlong kaharian. Ngunit ang nakatagong panganib sa kailaliman ng Jiuyu ay unti-unti ring nagpakita. Ang lamat ng kaguluhan ay isang kapintasan sa pinagmula ng paglikha ng mundo. Kung hindi ito maayos agad, mawawasak nito ang tatlong kaharian sa lalong madaling panahon. Upang maayos ang langit, kailangan ang mga pinakamahalagang kayamanan ng tatlong kaharian bilang gabay. May banal na loto sa palasyo ng mga Diyos. May enerhiya ng dragon ang emperador ng tao. At may kulang pa na isang natatanging kayamanan ng mundong ilalim. Si Jiangsu. Siya ay orihinal na isang banal na kayamanan mula pa sa paglikha ng mundo, na isinilang upang itatag ang kaayusan ng tatlong kaharian. Ngayong tapos na ang kanyang misyon. Oras na upang ihatid siya sa kanyang huling paglalakbay. Magsimula na tayo. Ang Gyushan Tulu ay nagkapira-piraso at naging liwanag ng mga bituin sa kalangitan, na pumatak sa bawat sulok ng tatlong kaharian. Ang kaharian ng mga demonyo ay mayroon ng paraan upang mapigilan. Ang mundo ng mga tao ay naiwanan ng pundasyon ng katuwiran. At ang Jiuyu ay nagkaroon ng matatag na kaayusan sa reinkarnasyon. Hindi siya naglaho. Nag-iba lamang siya ng paraan upang patuloy na bantayan ang mundong ito. Nawala ang marka sa noo ni Jiangsu. Ang Gyushan Tulu ay naging bahagi na ng nakaraan. Ngunit ang tatak ng mundong ilalim ay nananatili pa rin. At ang emperador ay narito pa rin. Hanggat nakatayo pa ang tagapagtanggol. Hindi guguho ang mundong ito. Bumalik na sa kanilang mga pwesto ang mga tunay na espiritu ng limang Diyos. Ang tagapanguna, tagabantay ng bilangguan, tagawasak ng masama, mandirigma, at tagahuli ng masasama ay gampanan ang kani-kanilang tungkulin. Sa ilalim ng pamumuno ng Diyos ng digmaan ng Jiuyu. Darating ang araw na mapupunta ito sa kamay ng susunod na itinakda, upang simulan ang isa pang alamat ng katapangan at pagtatanggol. Handa ka bang iwanan ito? Bakit naman hindi? Tapos na rin ang aking misyon. Dapat nang ipaubaya ang bagong kwento sa iba. Bumaba ka na rito. Hahaha, ikaw na lang ang hinihintay namin. Tayo nang uminom. Payapa ang tatlong kaharian. Kasama ang mga lumang kaibigan. Ito na ang pinakamagandang katapusan. Ang alamat ni Jiangsu ay mananatiling nakatago sa pang-araw-araw na buhay ng mga tao taon-taon.